So anyways, aside from that, yung ating machine is hindi na siya yung si tindera or si ate ang ang maglalagay ng number. At pipindot sa cellphone na pwedeng hindi na magkamali. siya. Human Ayan. error ba kung ano sabihin natin. So, ito, kung sino ang magpapaload, siya mismo ang maglalagay ng number. So, kung magkamali man siya, let's say, nagkamali siya ng isang number, Problema niya yun. correcto. Kahit Ayan. tumawag po siya sa call center namin, wala kami magagawa kasi yun po yung nailagay niyang number. Another advantage is, meron po kaming call center. So, kadalasan kasi nangyayari sa mga tindahan, hindi nila nakikita or hindi nila alam kung nasaan na si load. Pag tinanong nila ng nagpa-load kung nasaan na si, asa na si load, wala pa rin, ganyan-ganyan. Kami po, pwede nilang tawagan. Nakaka-stress yung trabaho na yan. Yun yung isa sa mga advantages. Actually, few of other advantages. Pero sige. Ito, Tita Lu, nakikita ko isang advantage nito. Kahit natutulog ka, pwede kang kumita. Yes. Wag lang manakaw. Huwag lang mananakaw. Pero may anti-theft naman daw. Yes. Salamat naman. Sana mag-alarm parang kotse pag ninanakaw. Nag-alarm po siya actually. Ganon. Yes. Okay. May sinisigaw po, magnanakaw. Pilipinas to. Okay, gandang gabi po Ate Lu at kay Sir Jonas. Advance happy birthday sa anak kong si Joanne Baluyot. Happy listening sa RPFC, Radyo Pinoy Fans Club ng Taiwan. At syempre kay Miss Mary Ellen Nisperos. I'm sure nandiyan naman yung mukha ko sa Facebook dahil nakunan sa inyong laptop. Si Mylene Segundo, si Sophie Cortez, Liza Almodiente, Pearly Baluyot at Beth Bartolo. Yan, happy birthday! Oo nga. Yan! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. At syempre, happy birthday din sa mga iba nating mga kababayan na celebrate ng birthday na within Ngayong March na to. Yes. Okay, alam nyo sa Facebook namin, pwede sa gabay ng OFW International. Bob, pakitawagan na si admin kahit wala tayo sa Singapore. Lahat po ng magbe-birthday for the month or monthly, ilagay nyo na sa aming Facebook account para mabati mag-delete namin na kayo po. at ma-play yung happy birthday na yan, di ba Richard? Gusto ko sana yung sa Beatles, di ba? Yung rock and roll na Beatles song, di ba? Hoy! Okay, mamaya, sino? Na yung fan page daw natin, Tita Lu, i-announce mo rin. Kasi nakakatuwa yung fan page natin internationally from Europe to US to Asia. Ang dami talaga sumasubaybay. So, Tita Lu, ano yung fan page natin? Gabay OFWinternational.com. Okay, sa mga magtatanong dito sa negosyong new load na high-tech, 0917-820-4730. Siyempre, maraming salamat sa Paramount Life and General Insurance na sumusuporta dito sa ating programang gabay ng OFW International. Kung nakikinig si Beth Bartolo, pakitulungan lang itong nag-text sa atin na si Beth Castro, no? 88691-675 3294. May problema siya habang wala pa si admin, Good PM Ate Lu, dito po ako sa Taiwan. Wala akong mahinga ng payo. Isa akong caretaker at wala akong day off. Hingi lang po ako ng payo kasi yung matanda na inaalagaan ko, 87 years old. Naku, swerte naman niya. Binibigyan niya ako ng pera at ang sabi niya, wag daw ako magpaalam sa mga anak niya na amo ko at yun ay tinanggihan ko. Hindi ko tinanggap at sinabi ko na may sahod naman ako pero nilagay niya sa bag ko ang pera. Ang kinakatakot ko na baka dumating ang panahon na hanapin niyo ng mga anak niya kung nasaan ang mga pera kasi wala naman yun ginagastosan. Hindi naman namamalengke. Yun po ang problema ko. Ano po ang dapat kong gawin? Okay, tanong natin kay admin. Okay, magandang gabi. Si OWA Administrator Carmelita Dimson ay tinawagan po namin dito sa programang gabay ng OFW International. Magandang gabi, admin. Dito po si Tita Lu Medina at si Jonas Rivera. Magandang gabi. Magandang gabi, Lou, Jonas. Magandang gabi po. Okay, admin, yung pangit pong balita, na malungkot na balita na isang OFW na may boyfriend na Bangladeshi napatay po sa Singapore. Nauwi na po ba yung labi? Nauwi na the other day, At, unfortunately, Lou, hindi siya registered sa atin, Ay, gano'n. Oo. So, pero natulungan naman po ng OWA kahit hindi po siya member. Naman, yung magmula sa post naman tumulong yung ating polo doon, yung ating welfare officer kasama yung ATN officials. Pagdating dito sa airport, sumalubong din yung ating OWA repatriation team. Ano po ang kwento, admin? Siya po ba'y namatay o pareho sila nagpakamatay? Hindi pa tapos yung kanilang yung report At nag-aantay tayo, ayaw tayong mag-comment hanggat hindi official yung report na ipapadala sa atin. Nga po
So, I'm sure may pamilya to sa Pilipinas. Ito si... taga saan po ba ito? Yung OFW na namatay? Sa North, no? She's from the North. Oo. Tagudin, Ilocos Sur? Ilocos Sur. Oo. Okay. Oo, ang sinasabi, mukhang na yata siya sa husband, hiwalay yata. Ay, ganun po ba? Oo. Kung siya po ay nagkaroon ng ganitong kapalaran at siya ay OWA member, ano po ang makukuha niya kung siya ay miyembro ng OWA? Yung kanyang survivors, yung kanyang legal dependent, makakatanggap ng death benefits, no? It's either 100,000 pesos or 200,000 depende doon sa magiging resulta ng autopsy. And then yung may burial benefit, yung kanyang anak makakapag-avail siya ng scholarship grant ng OWA. At yung kanyang spouse, no, pwede silang magnegosyo, bibigyan natin sila ng puhunan para makastart ng small negosyo na nakakahalaga ng 15,000. Kaya lang hindi siya member. Pakaliit lang naman ng babayaran po ba, admin? Oo nga tama ka doon $25 lang yan for 2 years. Yeah. At pwede naman sana silang nakapag-avail doon sa ating polo sa ating embassy sa Singapore. At nagpa-register sila. Alam mo yung mga ganyang mangyayari sa atin, hindi natin mafo-foresee. So it's better na we are properly protected and covered itong mga benepisyo. Dapat po laging ready, no? Tsaka lit-lit, no? Isang cellphone lang yan. Kaya talaga dapat kinakampaign natin na ang Lagi mga naman OFWs talaga na maging OWA member Ito para naman, sa advantages na yan. Oo, katulad tama yung sabi nyo at sa pamamagitan ng programa ninyo, tulungan ninyo kaming bigay nga na itong informasyon na ito. Alam niyo, meron din tayong kababayan recently na namatay naman sa Hong Kong, nabalitaan Opo, yung sa nalunod daw, nakita daw sa dagat. Okay, nasa seashore. Ito, miyembro natin ng member natin sa OWA, kaya yung benepisyo the families are entitled to ay naibigay natin. Oo. Siguro sa ating mga OFW, but so you can have really peace of mind kahit malayo kayo sa pamilya nyo, maging member ng OWA. Tsaka hindi masyado mabigat sa pamilyang Yes. naiwan. Ay, admin, ito po hindi ko alam payuhan. Pero online po nakikinig po ito. Sa Taiwan po ito, ma'am. May kulong po kasi ako doon. Ang problema ni Beth Castro ay binibigyan siya ng pera ng matandang kanyang 87 years old na inaalagaan. Ngayon, tinanggihan po niya yung pera. Caretaker po siya o caregiver siya. Ngayon, natatakot po siya na nilagay ng amo niyang matanda yung pera sa bag niya, parang pinipilit. Ang kinakatakot daw niya dito sa text niya, baka dumating ang panahon na hanapin yung pera ng mga anak niya, yung mga amo niya. So ano daw po ang dapat niyang gawin? Kasi baka akalain ninakaw yung pera ng Correct. So, tama, may basis yung kanyang yung pag-aalala na yon do. Opo, di po ba dapat isabihin niya doon sa amo niyang medyo bata-bata? Ang tingin ko kailangan isabihin niya na may binigay sa kanya yung the old lady. Opo. Lady ba? Oo. 87 po, oo. Oo, na ito ay binigyan niya ng pera, baka mamaya later on hanapin at syempre hanapin din ng anak mo nasaan yung pera. Wala naman talagang sariling pera yung matanda, binibigyan lang siya ng mga anak niya, I'm sure, di ba? Opo, at wala So baka tanungin siya at later on at baka sila mismo ang maghalungkat sa gamit at makita yung pera at pwedeng sabihin na ito ay kinuha sa masamang paraan. Kaya mas makakabuti na sabihin na niya. Oo. Wag siya magka-interes. Oo, kasi basta malaking problema pag ikaw ay ikaw ay inakusa. Hindi nang matsugi. Kundi aakusahan ka ng nagnakaw at magkakaroon ka ng problema na there will be a legal case against you, di ba? Opo, ma'am. Oo. Ma'am, ano po ang may papayo nyo sa mga nakikinig ngayon sa Singapore at online sa Taiwan, sa mga OFWs na hindi pa miyembro ng OWA? Sige po, ma'am. Bigyan namin kayo. Oo, katulad nga nang napagkwentuhan namin ni Nalu at John at kanina lang, mas makakabuti sa inyong pamilya na kayo ay miyembro ng OWA, kayo ay mag-register. Kung kayo man ay nakarating sa Singapore ng tourist, no, at kayo ay nabigyan ng kontrata dyan, ipa-register ninyo yung kontrata nyo sa ating embassy, nandiyan ang OWA office dyan, at magiging miyembro kayo ng OWA. At marami namang benepisyo yung pagiging miyembro ng OWA. Yung iba kasi iniisip nila
na kung hindi ka mamatay, hindi ka makatanggap ng benepisyo. Yes. Marami tayong mga scholarship Privileges. grant dyan, yung mga training, no, na pwede nating ibigay para dun sa preparasyon din ninyo pag kayo ay hindi na OFW, pwede na kayong umuwi at sa bansa na ninyo kayo makapaghanap buhay. Kaya napakaganda ho at napakarami ng mga benepisyo kung kayo ay miyembro. Kaya inuulit ho namin, come and join OWA as a member and kayo ho ay magiging protektado. Okay, text lang po sa 0917-898-6992 or sa kanilang hotline kung kayo nasa abroad, 632-833-6992. Maraming salamat, admin, at pasensya na po masyado ng gabi yung tawag namin. Kasi Okay lang. Marami kayong tawag, ano? Opo, ang dami po. Okay, maraming salamat, admin, and have a nice weekend. Thank you po. Kayo rin, Lou and Jonat. Magandang gabi. Thank you Okay. po. Good Bye-bye. evening. Bye. Okay, naku, papaalam na tayo. Medyo na late ang tawag natin kay admin at maraming inquiries. Next week na lang natin sasagutin ang iba't wala na tayong oras. Correct. At paalam na tayo, Miss Channeline Unas. Yan. Po, maraming salamat po sa mga lahat na nanonood ng DZXL, especially din sa mga OFW natin. Keep safe po kayong lahat dyan. And kung gusto niyo po ng more information regarding ULoad, you can log on to www.uload.com.ph. May Facebook din po kami, which is facebook.com/uloadphilippines. Add nyo lang. I-add pa. Yes. I-like nyo na May rin. updates din po kami doon regarding sa lahat ng events namin. Oo. Naku, gusto ko makita yan kasi ako mismo interesado. I know, Yes. Tito Lou, interesado. Kasi ka marami dyan. kong aso eh. Lalagay ko lang yung machine, vending machine, at may Alam aso na. doon, may guard na ako. Walang bayad, di ba? Libre. Baka naman wala doon makalapit sa machine mo dahil sa aso. Okay, maraming salamat kay Eugene Izon. At sa lahat ng gusto magpagawa ng website, hanapin nyo lang si Eugene or ito yung number niya, info@ezonecreatives.com. Ezone, para apelido niya, Ezone. Yeah. 0939-9394-680. Maraming salamat sa Pag-ibig Fund. At sa Overseas Workers Welfare Administration At syempre, Paramount Life and and General General Insurance. Insurance. At sa Madaling kausap. Siyempre, madaling kausap. At sa MC Home Depot, Richard, maraming salamat. Overtime na ako. Yeah. At siyempre, si Babsi, good night po sa inyong lahat. Magandang gabi. At wag po kayong kalilimutang magpadala ng pera sa pamilya sa Pilipinas, lalo na po ngayon. Mataas ang bayad sa kuryente dahil mainit, summer na At summer na. magmamahal ng gasolina dito. Yes. Okay, maraming salamat, Jonas. Yes, maraming salamat po. Until next Saturday, abangan niyo po kaming muli. At ito po si Jonas Rivera. Magandang gabi. Bye! Bye. You just heard another public service program ng RMN, DZXL 558, Radyo Mo Nationwide. Ang gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Atid sa inyo ng Paramount Life and General Insurance. Madaling kausap, abangan ulit sa Sabado, 9 to 10 p.m. Gabay ng OFW International dito sa RMN, DZXL 558, Radyo Mo Nationwide. At Paramount Life and General Insurance Corporation, madaling umusad ang buhay kahit may pagsubok. Anak, don't worry. May Paramount Edit Plan ka. Ay, mabangga! Buti na lang. Mayroong Paramount Car Accident Plan. Kuya, may pag-medical na tayo kay mama. Kasama mo kami maghahanda at magpaplano everyday because everyday matters. Paramount Life and General Insurance Corporation, madaling kausap. Call Paramount Life now at 840-5585 or log on to paramount.com.ph.